Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Bilang pagtugon sa pangangailangan sa kapanahonang ito, sa panahon ng krisis na dulot ng COVID-19 virus, malamang wala sa atin ang pagkakataong lumapit sa bahay dalanginan o sa simbahan upang gawin ang ating nakaugaliang sama-samang pananalangin at pagdiriwang sa banal na Eucharistia. Ang homilya ay isang pagsisikap ng inyong lingkod na si Father Charlie o Father Rito Hondis ng EDSA Shrine upang kahit papaano ay maihatid sa inyo ang pagninilay sa mga salita ng Diyos at may sagawa ang act of spiritual communion bilang pagtupad sa ating kinakailangang gawin para sa Diyos sa mga araw ng linggo. Mga kapatid, narito ang homilya. Sumainyo ang kapayapaan, mga kapatid, nitong ating pagdiriwang ng ika-23 linggo ng karaniwang panahon. Dito po ay sasagutin ang ating pangkaraniwang katanungan at kung ating subaybayan ang mga mensahe nitong tatlong mga pagbasa para sa linggong ito, may malaki at mahalaga kang matututunan kung paano tayo mamumuhay bilang Kristiyano, bilang magkakapatid sa mundong ito. At nais kong umpisahan natin ito sa pamamagitan ng ating pagtingin sa ikalawang pagbasa. At nais kong mapansin po ninyo na sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, tingnan niyo ang pinakadulo dito para sa araw na ito. Ito'y nagsasabi, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Tandaan po natin, si Pablo, dati na Saulo, ay nag-aral mula kay Gamaliel. Mahalaga po ito. Bakit? Dahil si Gamaliel ang siyang pinaka-numero unong magtuturo o nagtuturo o tinatawag siyang rabbi, at kung sino man ang nag-aaral mula sa kanya, ibig sabihin, sila'y marurunong at malalim ang kaalaman tungkol sa kautusan. Kung baka sabihin, espesyal na pag-aaral tungkol sa kautusan o sa aklat na tinatawag na Torah. Kaya lang po, nagkaroon ng pagbago ng ihip ng hangin. Mula nung naranasan ni Saulo na kanyang natagpuan si Jesus o pinagtagpo ang kanilang daan, si Jesus na muling nabuhay, ang laki ng pagbabago ni Saulo at doon nagsimula ang kanyang pagiging San Pablo Apostol dahil po nagbago na ang kanyang pag-unawa at pananaw sa lahat ng mga bagay-bagay. Kung itatanong natin, iniwanan niya ba? Inabandonan niya ba ang kautusan sa Torah? Hindi po. Sa halip, ito ay binigyan niya ng bagong buhay at ito'y tinutupad niya sa isang bagong realisasyon na ibig sabihin, ang mga kautusan ay nagkaroon ng bagong kahulugan dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dahil nakita at natagpuan niya si Kristo na siyang pinakabatas mismo. At dito nakikita ni San Pablo, dahil sa pamamagitan ni Kristo, ipinambalik ang kaayusan ng lahat ng kautusan at ng ating buhay. Dahil nga po si Kristo mismo ang utos ng Diyos Ama upang ayusin ang ating mga buhay. Papaano? Dahil nga po, the faithful Father has never abandoned us or neglected us. Sa halip, nais niyang ang kanyang bayang Israel ay magiging faithful Israel. So, paano natin makita ito? Paano tayo nagkamali? Ano nangyari? Well, alam po natin na ang Diyos ay faithful. Talagang nanatili ang kanyang pagiging pagmamahal sa atin at ang kanyang pagiging mapagmahal na Ama. Kaya lang po, palagi tayong kinakapos at hindi natin nasusundan ang kanyang kalooban.
Kaya ngayon nakikita na natin ang rason kung bakit pinadala ang kanyang sariling anak na si Jesus upang ituwid ang ating pamumuhay, upang tayo'y pagkaisahin nitong buhay na ito at maging maayos ang pagdaloy ng ating buhay. So mga kapatid, kung tatalakay natin muli, ano bang ibig ko sabihin? Kung babalikan natin ang sinabi ni San Pablo Apostol, kung talagang tutuparin natin ang kautusan, dapat marunong tayong magmahal. Ano nga ba itong pagmamahal na tinatawag o pag-ibig? Ito po ay nakikita natin kung hindi ka gagawa ng masama. Ibig sabihin, palagi kang nasa kabutihan at ito ang nag-uudyok sa iyo sa lahat ng mga ginagawa mo. Kung baka sabihin, kung titingnan natin ano bang kahulugan ng pagmamahal, ang pagmamahal ay ang masigasig sa paggawa ng mga bagay-bagay para sa kabutihan ng iba bilang ibang tao. Kung makasabihin, ang pagmamahal ay hindi lamang mula sa isang nakakakilig na damdamin, hindi ito isang sentimiento lamang, kundi ang tunay na pagmamahal ay nagmula sa malinaw na desisyon dahil ito ang iyong gagawin, dahil ito ang nakikita mong nararapat at dapat gawin. Kung baga sabihin, nakikita mo na ang kahulugan ng iyong pagiging kapatid sa kapwa. So mga kapatid, bakit ito ang hangarin ng Diyos para sa atin? Dahil nais ng Panginoon na tayo po ay bubuti. Katulad na lamang ng isang buto, pag siya'y nahasik sa lupa, kung hindi siya nagbubukas at manatili siyang tikom o sarado, maaring mabubulok na lang siya at walang kasaysay ang kanyang pagiging isang buto. Pero kung ang isang buto ay nagbubuklat sa kanyang sarili at handa siyang makiayon sa kanyang kapaligiran, yun ang panahon na ang butong ito ay magbibigay buhay dahil siya'y magkauhay o magkaroon ng bunga. So kung baka sabihin, ang pagmamahal ay hindi lamang isang salita, hindi lamang pananalita, hindi lamang parang kinikilig, kundi ang totoong pagmamahal ay ang pagsisimula ng isang bagong buhay. So ito na yung sinasabi kong nagsasagot ng ating mahalagang katanungan. At dito po, sa unang pagbasa, tinatalakay po ni Propeta Ezekiel, ng iyong kapatid ay pananagutan mo. Halimbawa, nakita mo ang iyong kapatid ay parang mapapahamak na sa kanyang mga ginagawa. Meron ka bang obligasyon para sa kanya? Opo. Dahil, ayon sa kay Propeta Ezekiel, kung ang iyong kapatid ay napapahamak dahil sa kanyang mga ginagawa at wala kang naitulong upang siya ay maituwid, maaari ngang mapahamak siya, pero ikaw ang mananagot. Sa mga kapatid, pag-ingatan po natin ito dahil ginagawa ng Panginoon ang bawat isa sa atin ay may pananagutan sa isa't isa. So ito ang ating problema. Kung alam natin na nagkakamali ang ating kapatid, ano gagawin natin? Hahayaan lang ba natin siya? Halimbawa, kung ang kapatid na ito ay ang iyong anak at alam mo na ang iyong anak sa kanyang mga pinagagawa ay mapapahamak na, ano wala kang gagawin? Manatili ka bang tahimik? Hindi po, dahil sa iyong pagmamahal sa iyong anak, gagawa ka ng paraan upang mailayo ang iyong anak sa kapahamakan. So mga kapatid, kung minsan ito ang ating problema at dito tayo nabibigatan dahil ayaw nating harapin ang ating kapwa at pagsabihan kung ano ang nararapat na gawin. Pero kung tama ang iyong motibasyon at tama ang iyong batayan sa paggawa nito, may malaki kang maitutulong sa kanya. Dahil nga po ito'y isang mabigat na gawain, kadalasan ito'y ating iniiwasan.
Kung baka sabihin, parang ayaw nating ugain ang sakayan, ayaw nating magkaroon ng kaaway o kalaban, at ayaw nating sumama ang loob ng kapwa. Kaya ang kadalasan, hindi tayo umiimik at sila'y ating hinahayaan at pinababayaan. Pero ano ang delikado nito? Mga kapatid, palibhasay ito'y mahirap gawin. Ang ginagawa natin ay pag-usapan ang ito. At ang ating pinag-uusapan ay ang kabuktutan ng kapwa. Kaya ka po, ito ang ating ginagawa dahil tayo mismo ay natatakot sa ating pagkatao o meron tayong pinagkakatakutan, kaya hindi natin ito pinapansin, at ang ating ginagawa pag nakikita natin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kahinaan, natakot tayong banggitin ito sa kapwa, at ang ating ginagawa upang takpan ang ating mga kahinaan, ang ating ginagawa ay hatakin natin sila pababa. Bakit? Dahil nga po, kung nakikita mong sila ay nasa baba, mararamdaman mo na ikaw ay nasa itaas. Parang ang sarap-sarap ng pakiramdam mo na ikaw ay nasa itaas at ang iba ay nasa ibaba. Sa mga kapatid, natakot tayo na kumprontahin sila. Baka ito ay babaliktad at tayo mismo ay kukumprontahin sa ating mga kahinaan at ng ating mga kinahihiligan. Sa mga kapatid, balikan natin ang sinasabi ng Panginoon. Bawal ang tsismis, bawal ang paglilibak, bawal ang hindi pagtulong sa kapwa. Sa mga kapatid, dito natin ituwid ang ating buhay. Dapat lamang tulungan natin sila. At sinabi ng Panginoon, lalo na sa Ebanghelyo ngayon, na tayo po ay kung gagawa ng kabutihan. Ibig sabihin, ikaw ay nagsasabuhay ng kanyang kautusan na mahalin ang kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So ang paggawa ng mga bagay-bagay na nararapat sa isang magkakapatid ay dapat hindi natin iwasan, or tinatawag natin the fraternal correction, which is very, very necessary. At ito'y magagawa mo kung sabi ko, tama ang iyong motibasyon, tama ang iyong pananaw, tama ang iyong batayan. At sinabi ng ating Panginoon, kausapin mo ng sarilinan. Huwag mong isabihin sa iba, kundi sa Kanya mismo. Kung hindi niya maintindihan, magsama ka pa ng isa na katulad din sa iyo na handang tumulong at may pangunawa sa kapwa. At kung hindi pa rin siya makikinig, dalhin mo na ang iba pa sa simbahan na nangangahulugan, mga taong may pananampalataya, mga tao na may pananalig sa kabutihan. Huwag mong bitbitin ang iba pang mga tsismosa at mga tsismoso o mga taong wala man lamang maidulot na kabutihan. Sa mga kapatid, bakit nga ba gawin natin ito? At dito natin maintindihan na tayo ay iisang bayan ng Diyos at mahal niya tayong lahat, at nararapat lamang ng bawat isa sa atin ay magtutulungan, magmamahalan, dahil kung nariyan sa atin ang pagkakaisa, ito'y nangangahulugan ng presensya ng Diyos at siya ay kaisa natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Kung nais mong makipag-ugnayan sa nagpapasimuno nitong programa, Ang Homilia, ay huwag kayong mag-atubiling sumulat sa akin. Gamitin ang email na mababasa mo sa logo ng programang ito. Pakisubscribe lang po at i-click ang bell upang malaman mo agad kung may bagong edisyon. Maaari mo ding i-share sa iyong mga kamag-anak at mga kaibigan kung nais mong ibahagi sa kanila ang programang ito. Muli, maraming salamat po
patnubayan ka nawa ng Diyos.